Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ito, panoorin natin to mga, ito, importante nating mapanood to. Ito, importante. Alam ko na ano na to, na wait lang, tabunan natin kasi baka ma-tsukulangko tayo dito eh. Tsukulangko tayo dyan eh, mahirap na ano. So, yun, okay, ito. Okay. So, ito kasi guys, lagi din po itong ginagawa ng fake news. Ginagawa ng fake news ng mga tansuan. No. Kasi ang katwiran nila nga dito, no, ay binulag daw tayo. So that you can contrast the current president with the previous president. Stage. Alam nyo, sinasabi ng mga tansu vlogger na binulag daw tayo ng mga ni Tatay Digong nung panahon niya. So bakit nga ba tayo binulag? Binulag daw tayo eh. Pagkakasabi doon, alam nyo ba, kayo ng mga didisit, binulag lang kayo ng binulag lang kayo ng tawag dito, binulag lang kayo ng Tatay Digong nyo. Tinakot. Sabi doon. Ay ko bakit? Edi may gamit ako na ibang account. Nag-comment ako. Sabi ko, paano nyo naman po nasabi? Edi nabasa. Basta na may ginagawa ko para maano talaga yung comment ko. So sabi ko, paano nyo naman po nasabi na gano'n na parang niloko po kami or tinakot kami ni former President Rodrigo Duterte. Ganito yan, sabi niya. Yung war on pulburon, guys, alam nyo sa totoo lang kaya war on pulburon ang sinasabi ko kasi dinidilaw na po tayo, no. Medyo laglag na po yung salitang mga, kaya gumagawa kami ng words na mga generic para hindi tayo madilaw. Pinapaano yung mga video namin, no. Alam nyo ba yung sa pulburon, kaya maraming namamatay dyan kasi nga ayaw ni Digong na isumbong siya ng mga drug lord na siya talaga ang leader ng shabu dito sa Pilipinas. Nabanggit ko pa rin. Ito yung nasabi ko. Hindi, kinakwento ko to sa inyo, hindi para panoorin or sirahan ng Duterte. Alam niyo naman kung ano yung puso ko, di ba? Solid Duterte tayo. Sinasabi ko to sa inyo para wag niyong paniwalaan. Maaari nga i-report niyo yung video eh. Or yung vlogger eh. Kung sino yung, kung kaninong channel yun. Ano daw, ang sinabi, ang mga sinasabi nila ay, ano ba? Loading ba tayo? Hindi naman siguro, no? Ba't wala yung comment? Parang nawala yung comment ko. Okay. Kaya daw pinapatay ni Tatay Digong yung mga drug lord kasi nga daw ay para wag daw siya isumbong. Yung mga politiko daw na mga sangkot sa ipinagbabawal na pulburon, kaya daw pinapapatay ni Tatay Digong kasi para daw hindi siya maisumbong. So eto naman, sinabi ko na ang sagot ko naman doon, sabi ko paanong si Tatay Digong una tapos ngayon eto lang tapos ngayon sa kanya isisi yung mga namatay, 'di ba? Ano siya, tanga? Na mga kakampi niya pala yung mga na yon. Sinong tangang negosyante na magwawaldas ng pera para din sa business niya, ganon? Para din sa negosyo? Ha? Halimbawa, yung mga niya, malaki ang kita niya dun. Ito, halimbawa lang naman. Malaki kita niya dun sa mga drug lord. Magkano yung nakukuha niyang pera dun. Tapos papatayin niya lahat yun.
di na-stop yung income niya na pera dun. Bobo. O tapos ngayon, pinuputukan si Tatay Digong ng human rights. Wait lang. Pinuputukan si Tatay Digong ng human rights. Oh. Kung siya nga talaga ang leader ng mga drug lord na yan, di sana hindi niya nalang pinapatay yun. Mga tanga. Tsaka dapat nagsilabasan na yun ultimong panahon ni Tatay Digong, wala naman nagturo sa kanya na siya yung leader. Mema din kayo no? So ito, panoorin natin to. Nakahuli kami pero walang namatay. Palit up political strategies sa Batangas. Pulburon Hall. Panoorin natin to. Ang ganda ng sinabi dito ni Mamo. Page. So that you can contrast the current president with the previous president on the position of nakakahuli kami pero walang namamatay. Nakakahuli kami pero nabawasan agad ang pulburon. It's a room full of testosterone. When everyone was massaging, they were massaging their ego. So I don't think we will get to the truth with the way it was handled. In fairness kay Senator Bato, I have all the respect of his career ending up as chief PNP, but I think he wasn't prepared simply because the framing was made to put down Morales. Umpisa natin, yung una, yun dun sa the biggest hole in history. Ito. May ano ako sa inyo. May babasahin. Ito na ang ganda nito. Ang pinakamatagal na teleserye sa Pilipinas ay ang Marcos at Aquino teleserye. Na unti-unti nang nalalaman ng mga manonood na magkakampi pala sila. Gago, sino yung comment din? Joel Dalapo. Teleserye pala yun. Akala ko totoong buhay. Teleserye pala yun. Oo. Na sinabi ni Secretary Abalos, walang labis, walang kulang. Makikita natin from 1.8 to... Yun na nga sabi ni Abalos, walang labis, walang kulang. Diba? Tapos ngayon ang dinadahilan nila ay, ano daw, tawag dito, ano ba yung dinadahilan nila? Yung, wala daw silang sinabi na exact or sa eksaktong timbang ng mga droga. Wala naman daw wala ako sinasabing ganun, no? Pero sinabi niya na walang labis, walang kulang. 13 billion pulburon ang nahuli sa Batangas. Na naging 9.6 na lamang. Tapos may ano pa, may on the spot ano yun, anong tawag doon, yung ginawa sa police, reward, ang tawag doon, promotion, on the spot or live promotion, di ba? Tapos ganyan ang nangyari. Almost to, no? Ngayon yung 1.2, yung baang walang labis at walang kulang. At nagtataka ako, after opening, ang gusto ka agad, executive session. Alam mo, ang tao naghihintay ng transparency at accountability. At nagulat ako dun sa... Tingnan nyo kung paano kontrolin ng gobyerno ang about dyan sa media. Tignan nyo ngayon, nung sinabi, yung pinag-utos ng na wala nang makukuwang salaysay, mapatungkol dyan sa, or tawag dito, karagdagang impormasyon
papatungkol dyan sa 13 billion na nahuli sa Batangas na pulburon, kagad naman po nag-shutdown or hindi na ibinabalita ng mga media. Ang galing nga ng setup dito, no? Pagkatapos nilang i-promote, pagkatapos nila i-hype, no? Hype kasi tawag dun sa ginawa ni Abalos, hype yun, no? Hinipe niya para mapag-usapan kasi noong mga panahon na yun, ano yun? Noong mga panahon na yun ay about dun sa Maisog Rally ba yun? Oo, yun pala. About dun yung issue at dun nakatuon yung tao. Tapos ang nangyari, nilabas yun para dun mabaling yung attention ng tao at na-over yung hype. On the spot promotion, walang labis, walang kulang. Yun yung mga narinig natin Pero, nagulat tayo na biglang ngayon ay wala na daw makukuha, wala mo nang sasabihin ang PNP about sa karagdagang impormasyon sa 13 billion na pulburon. Ang masama pa dito, bakit yung ibang mga nahuhuling mga nagdodroga, nag-a-addict, sa kahit nga maliit lang yung nahuhuli sa kanila ng mga pulburon, nakabalandra yung mga pagmumukha nila. Pero pagdating doon sa napakalaki at sinasabi nga nila first in history of the Philippines na nahuli yung ganong kalaking pulburon, yung driver na nahuli ay naka-blurred ang muka. Tapos sinasabi nila na nakulong na daw. Pero kung titignan niyo yung mga video, kung titignan niyo yung picture, video, mapapaisip kayo, siya ba talaga yan? Grabe yung pagka-blurred Grabe yung pagka-blur. Biro mo dapat nga dito lang sa mata diba? Wala, buong muka Pero yung mga kababayan natin na yung ibang mga tao na nahuhulihan ng pulburon, hindi man lang ginaganon. Kung talagang nyo ang salitang human rights, no? Kasi yun ang dahilan nila Pairalin ng human rights, pairalin daw. Pero kung talagang pinapairal nyo yun, dapat pangkalahatan. Walang niya dun lang sa driver ng alak ng teting naman pagpapatakbo ng hearing na pwede namang naisayos para makuha natin ano ba talaga yung katotohanan. Ma'am, yung sa executive session agad na masarap yun ang tanghalian with the fruity goodness of thanks. Kasi ay! Wisit na! Ay, hindi ko pala siya na-download. Kaya pala. Sige, litan muna natin. Sabi muna natin siya dito. Tapos patay na. Yan. Hindi na siya masyadong kita. Hindi ko pala to na-download, guys. Kala ko na-download ko to. Biglaan pala, no? Hindi ko pala siya na-download. So, ito, download muna natin. Para mapanood natin ng gusto. Hindi tayo, kasi baka may chupulangkot baby kumun tayo dyan, no? Ayan, kita na ba? Chupulangkot baby kumun tayo, mahirap na. Yan. Tapos, punta natin sa download. Boy, saan na yung download? Ano yung download dyan? Boy, saan na yung download? Yun lang. Hindi ko mahanap ang download. Where's the download? Oh, Maji. Asan na ang download ko? Saan na yung dinownload ko? Buwisit na. Nag-download ka nga, nawala naman. Ayun, dito pala. Ewan ko, kung nandito yun. Naku, wala din, no? Visit na to, mahirap talaga pag mano-mano ka punta na lang tayo doon. Wala hindi tinanggalan yung download ko ba't ko tinatanggal yung download? Kaya nga download Visit yung mga inayupak na to binitin nyo pa kami Saan na yun? Saan na yung video? Ano to? 3 years ago pala yun. Nagulat ako doon sa itsura ni sa itsura ni
Wala ata. Saan yung download? Unavailable? Why? Why to unavailable to download? Why? Why? I'm not a robot. Yes. I'm not a robot nga. Tayo na. Ba't ayaw? Verify. Ayaw. Tangin na ayaw nga. Sige, yan mo na. Visit na to. Kaya ako nagulat dahil mayroong isang napakagaling na punto na tinanong ni Senator Bato. Ito ba ay nahuli because of intelligence operation o because of checkpoint? Di ba nakita mo, nag-stammer doon sa exchange na yun eh. Tama na yung tinanong ni Alam nyo, sabi, tama na yung tinanong ni Chairperson Bato. alam nyo, totoo to. Alam nyo dito pa lang, ewan ko lang eto sinabi ko na rin sa live ko na sabi ko, yung unang sinabi ni Abalos, ibang ibang klaseng checkpoint yun eh, parang normal checkpoint lang. Pero dito, nung tinanong siya ni Bato, iba na yung sinabi niya. Ewan ko lang pero sana sa next hearing, malaman niya ni Senator Bato de la Rosa. Kasi totoo naman yun, iba yung sinabi ni Abalos nung unang interview kesa ngayon. Daw mag-premium ka na lang para walang ads. Paanong premium? Kaya mo na, nandito na to eh. Diba? Kaya sana Senator Bato de la Rosa sa susunod na hearing po ay questionin nyo po yung pag-iba-iba po ng salaysay ni Abalos about dito sa 13B na pulburon. Kasi kung i-replay nyo po yung una, ewan ko lang, baka burado na yung video. Kung i-replay nyo po yung unang sinabi ni Abalos, napakalayo po ngayon. Pero siya rin na nagsabi, sa kanya, sa checkpoint. So, lumalabnaw na, kumbaga nakuha mo na nakuha mo na nahulog na dun sa patibong sa tanong ni Chairman Bato. Pero siya rin yung nagpakawala doon sa nahulog sa patibong, no? So, nakakagulat yun kasi tapos tinanong nasan sila. Parati ko na sinasabi doon sa pagtatanong, kung marunong ka dyan sa matters about the PNP, ang daming signaling na nangyari eh. May sinabi, may na-mention tungkol sa private yacht. May suggestion na maglagay ng regional ang Coast Guard para itong mga private yacht ma-monitor at ma-regulate. So ang tanong ko doon, bakit may gumamit ba ng yate para ibaba? Yun nga eh. At uulitin natin, maling-mali. Yun pa, yung about doon sa yate, alam nyo, pinoprotesta ng mga tiga Batangas yun, yung mga kakilala kong mga tiga Batangas, sabi nila, paano tignan mo, sabi nung mga kakilala ko yan, si Sir Arnold. Ay, shoutout sa'yo, Sir Arnold, nasa bakasyon sila ngayon. Sabi kung galing sa Nasugbo yung yate na pinagkargahan ng 2 tons na pulburon, 2 tons ba? Tons ba? Tons pala, tons. 2 tons. 2 tons na pulburon, ano daw yun, Nasugbo. So maraming dadaanan ng mga checkpoint pa. So dapat doon pa lang sa Nasugbo or papuntang Tuwi or Toy, dapat doon pa lang nahuli ni. Kasi may checkpoint nun, matindi mga checkpoint sa Batangas. Kasi ang lumabas kasi dito guys, parang malaking kahihiyan po ito talaga sa Batangas na sa kanila pa nahuli ito. Etong 13 billion na pulburon. Marami yung mga tiga Batangas na nagrereklamo na wala talagang ganyan sa kanila kasi ang Batangas po ay sobrang higpit po niyan pagdating sa mga ganyan. Sa checkpoint, napakahigpit ng Batangas. Parang sumunod po yan sa Davao. Sa totoo lang, yan ang sinabi sa akin ng mga tiga Batangas na mga kakilala ko. Ang Batangas ay sumunod yan sa Davao na isa sa mga talagang may mga respeto at aral
or talagang yung mga tao doon ay hindi mga balasubas. Tapos doon pa daw nahuli yung ano na yan, yung pulburon na yan. Kaya sobra putang ng langaw to ha. Sobra silang nagtataka na bakit doon daw yan. Pero hindi pa rin yung hindi pa rin yung inano ng tawag dito ng gobyerno or ng media, hindi man lang pinakinggan yun. Marami pong mga tawag dito, mga tiga Batangas na parang nag-chat or nag-Gmail sa ating pamahalaan na kasi nga kahihiyan eh. Pero ang kinaganda doon at natatawa ako, hindi pala kinaganda. Tingnan nyo may video po dito. Hanapin natin May video po dito na pagkatapos po magreklamo ng mga taong bayan about po dun sa droga, sa pulburon, ay gumawa po ng magandang aksyon si BBM sa Batangas. 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 Wait lang project. Tingnan natin Ito. Ito. Program pala. Ito. Ewan ko lang kung nandito May ginawa agad si BBM na para sa Batangas. Yung parang nakalimutan ko yung sa Batangas na yun. Hindi ko na mahanap yung video. Sana pala tinabi ko May ginawa siya para sa Batangas para pang palubag loob sa mga tao. Ito. Wait lang. Hanapin natin Dito yun Sabi ko, galing din ng style ni BBM, no? Sabi ko, ang lupit. Pagkatapos, kasi nagalit talaga yung mga tiga Batangas kasi posible nga daw. Pero ang ginawa niya ay ito ata, 1 year ago, hindi. Ang ginawa niya ay nagbigay siya ng, hindi ko lang alam. Batangas Port. Wait lang. Batangas Port. Batangas. Wait lang Ano to? Port ba? Port? Port nga. Port. Ito. Biglang nagganito guys. 6 days ago lang to. Wag tayo dito kasi baka maka-copyright tayo dito. Ba't mo tayo ito? Upgraded Ito yung nangyari pasok. Oy! Bakit may ganyan na buwisit talaga tong mga ads? Absolutely na to. Doon kayo sa channel ko magpunta. Wag dito. Junior is confident. So, pagkatapos po nagalit ng mga tao, ito po yung ginawa para maibsan ng galit ng tao. President Ferdinand Marcos Jr. is confident that the opening of the modern Batangas Port Passenger Terminal, considered the largest in the country, will bring positive results. President Marcos believes that the new passenger terminal will significantly... Diba ang galing? Setup ang datingan. Ang galing, di ba? Nagalit kasi malalaman niya rin kasi na magagalit yung tao. Kaya ang ginawa, nagpakonting kimi-kimi muna sa Batangas. Election sadyang kailan lang to 6 days ago lang to. Ito po yung ginawa ni Marcos doon para syempre ibsan ang galit ng mga tao. Sir Jay, hindi kaya ninakaw niya ang mga project ni PRD? Tingnan mo yung report ni Sir Jojo. Hindi, sinabi ko na yan. Alam nyo, ito sinabi ko na yan sa inyo. Alam nyo yung mga flyover, yung mga overpass na hindi na inabutan ng termino ni Tatay Digong. Sila ngayon yung kumakabig. Nasa yan hindi ko lang alam pero wag na natin panoorin. Andun yan sa
andun yan sa tawag dito yung sa video niya, yung about dun sa mga sa traffic, na solusyonan ng traffic sa Pilipinas. Andun yun na. Akala nyo ba kay BBM yon? Kay kay former President Duterte pa yun. Yung mga project doon, lalong-lalo na sa kalsada, kay Digong yan ha. Itatay Digong yun. O ngayon, gulat kayo, baka di nyo alam, i-check nyo. Mag-research kayo, baka mamaya sabihin nyo credit crabber, craber nga si Kuting. O, katulad nyo yung pinsan niya, si Tamba. Kaya nga nagulat ako Ewan ko kung napanood nyo yung reaction ko na yun, sabi ko, Tatay Digong tong mga project na to Ba't sinasabi niya tuloy-tuloy pa rin ang ating pagpapalawig ng ating magaganda na transposasyon? Diba? Uy, hindi mo ikaw nagsimula niya na. Kay Tatay Digong pa yan, konti na lang yan nung naabutan mo. Aware naman boss about dun sa accomplishment ni Tatay Digong. Hindi, alam nyo, marami yan. Ilang beses na natin na reactionan niyang about yan sa mga accomplishment ni Tatay Digong Sa kanya daw yun, ha? Ay, sa kanya. Konti na lang yung nun, nung naabutan niya patapos na yun hindi na lang inabot pa ng termino ni Tatay Digong, daw sasabihin niya sa kanya na. April Fools prank, J. Uso yun. Ay, Mami Mio, shoutout. Sabi Mami Bill, makapal ng muka. Credit anong tamang basa diyan? Credit graber? Tama ba? Graber. Ano bang tamang bigkas diyan? No. Okay. Ano na to? Sigurado ni Tatay Digong complete na ng mga budgets bago siya bumaba. Nag-cutting the ribbons na lang sila. Kaya nga fighter jet nga dumating nasa pangalan ni Bibi. Pakisampal nga ng mga umangkin. Ito yung ginawang para wag magalit yung mga tiga Batangas. Reaffirmation of the importance of this sport, Batangas, but as a vote of confidence in the promising and positive future of the entire Calabarzon, Mimaropa, and Bicol regions. Among the facilities at the Batangas Passenger Terminal building that provide comfort. Ngayon ang panoorin niya, balik na tayo dito. Istorya, dahil hindi kakasya yung tonelada sa sasakyan na nasabi. So ang daming pagkakamali doon, hindi nga umabot doon sa ng mugshot. Kailan ako nakakita ng mugshot na walang pangalan. Hindi pa kaya nga nagpa-mugshot. Dahil sinasabi mo, Siraulo dito si Mameno. Ma'am, wag naman ganon. Masyado nyo naman inaapi yung presidente nila. Wag naman mo ganon. Oo, mugshot, walang pangalan. Wiset! So, bakit tinakluban at bakit linagyan ng at hindi linagyan ng pangalan? Baka kasi, ito ma'am, yun ang sabi ni Direk. Ito naman si ma'am, parang bago ka ng bago. Ano mang pangalan nito? Prop Malo. Ma'am Malo. Parang hindi naman po na sa atin. Yun po yung sinabi ni Direk. Magmamagshot, wala dapat pangalan. Tago ang muka. Ano ka ba nang bago tayo ng bago dyan, ma'am? Ma'am Malo, ikaw naman, Parang ngayon ka lang, kahapon ka lang pinanganak na ganon. Yun ibang-iba sa procedural ng PNP.
Bad shot. Kailangan nilang explain. Sir Michael siya. Itatago mo na, alam mo, we're still doing intelligence operation. Kailan ngayon? Kayo magmamayo bukas, tingin ko yung kasi yata nangyari yun. May information pa nga eh. So, ang daming tanong na kailangan masagot para nga natin ma-accept na Speaking of SPAC promotion, first time in history ever dito sa Pilipinas na may pinromote na on the spot na isang pulis na hindi nasayahan. hindi nga natin nakitang tumawa yung pulis dun eh, no? Hindi pong sana ay hindi pong makita kasi eto kapag halimbawa sige, pulis, hindi yan pwede kailangan yan lagi seryoso, di ba? Alam mo yun, yung kahit na nakaganyan ka, makikita mo sa mata ng isang tao kung masaya siya o hindi. Di ba? Kaya nga nauso yung salitang mata sa mata eh. Kasi minsan nagsisinungaling ang bibig, nagsisinungaling ang facial reaction, pero pagdating sa mata, doon mo nahuhuli kadalasan yung mga tao. Pero doon sa nakita ko, first time ever in history of the Philippines, na isang pulis na pinangarangalan on the spot po bilang kapitan, naging ano ba yun? Ano bang inano doon? Nakalimutan ko. Anong iginawa doon? Anong ranggo? Oo. Na hindi man lang natuwa. Ay, naku. biggest hole in the history. At walang namatay. Sa tingin po ninyo, ma'am, sa mga susunod na operasyon ng PNP, may pagdududa ng taong bayan dahil itong mga tanong na to na sana ay televise ang mga sagot ay hindi po napagbigyan ngayong araw. OMG! Tapos inaantay ng taong bayan yung pinaka full tawag dito, full agreement, agreement, tama ba? Or pinaka buong salaysay ng pulis na nakahuli doon or nakatimbog sa 13 billion na pulburon, biglang pinatay yung kaso. Biglang nawala po. So tayo, nag-aantay tayo na ano kayang paano nahuli talaga. Kasi sabi doon di ba, ang pagkakasabi ho doon sa video na yun ay hindi pa sila pwedeng magbigay ng sapat na salaysay kasi nga, or maraming salaysay kasi nga nag-iimbestiga pa. So ngayon, nag-antay tayo. Tapos magugulat tayo na bawal na silang magbigay ng karagdagang impormasyon mapatungkol sa 13 billion na pulburon. Ano kaya yun? Diba? Sino yung mga nag-antay dyan? Ma'am Nobay Star, shoutout. Ikaw ba, Ma'am Nobay Star, shoutout? Nag-antay ka rin ba? Diba, hindi? Joke lang. Nag-antay rin niya si Ma'am Nova. Anak ng teteng na yan. Tinapik-tapik pa Bata, ayusin mo bata. Sa ngayon, wala pa po tayong pwedeng sabihin kasi nga tayo ay nag-iimbestiga pa patungkol sa 13 billion na pulburon. Tapos, biglang binalita, simula ngayong araw na to ay wala nang maibibigay na karagdagang impormasyon ng PNP mapatungkol sa 13 billion na pulburon. Wala na, paktay na. Paktay na. Join the town. Lumabas na yung hype. Ba't lumalabas si gagong yun dyan, ha? Tiraulo ka, ha? Gusto mo pa ako itsupulangkot, ha? Sa operasyon ng PNP, Gago. Tarantado ka. Saan ka na? Visit. Kaya ang hirap maganin. Kaya ang hirap mag-mano-mano, no? Kaya ang hirap mag-mano-mano kasi eto yung nangyayari. Kita mo, na naman to. pwede ka naman magkaroon ng briefing.
Ba't itatago mo sa executive session lahat ng ano, way. Kasi ngayon sinasabi, nagkamali sa pag-weigh, from 1.8, naging 1.6, ngayon 1.2. Kasi kaagad may conclusion na. At may contrasting may contrasting kaagad. Hindi mo pa kuha kung ano talaga nangyari. So mas kaya ako sinasabing red flag, kasi Alam nyo, sa totoo lang, siguro pag napapanood to ng ibang bansa, pinagtatawanan tayo. Sa totoo lang, siguro pinagtatawanan tayo sa mga nababalitaan nila sa Pilipinas, no? Kasi ultimo sa kanila, hindi nila siguro din to gagawin eh. Sir Jay, tapos na ang palabas. Anong tapos na ba? parang ginawa lang political ends. Oh, sabi nyo, nagbubulo. Sabi nito, ito yung mga ano nila eh. Oh. Si Admar po ito. Balikan ko lang yung dalawang senat. Ano yan? Biglang ayun na ano yun. Ano yung kanina nawala? Ang ganda nung spot eh. Tinatapigkat, sinasabing ko yun. Hindi mo nakita, nag-stammer yung police. So yan ang epekto ng naswertehan as a checkpoint. So, tinuro pa, tinuro. Oh, hindi dito. Malamang sa malamang, ang may pakana talaga nito si Abalos. Ba gusto niya lang magpabida-bida kay Marcos. Kaya kaso, napalpak. Mm-hmm. And doon sa paunang press con, yung mismong araw ng nahuli itong nasabat itong illegal na droga, yun din yung kanilang pinanindigan na nasa kote nila sa checkpoint. Nagduda sila kasi iba yung nilapit. Di ba bawal yan? Bawal yan. Yung sila nga naka-face mask ang lapit oh. Ikaw lapit ka ng lapit dyan sa pulburon ha. Kilos, tapos yun na. And yet dito sa investigation biglang nag-iba yung ihip ng hangin. Una sinabi pa na sabi dito, Sir Jay, sabi walang namatay. Mario Jose, paano may mamamatay? Wala namang kasama yung driver. Tama? Tapos nung hinahanapan na ng taong bayan na asan yung backup, asan yung lookout niyan? Kasi posible yan sa laki ng pera niyan, posibleng walang lookout at backup yan. Posibleng walang kasama yan. Nakatakas daw. Tapos ni ultimong CCTV na ipakita sana nila sa ano. Diba sinabi nila nakatakas daw, nakalagpas daw doon sa checkpoint, yung mga lookout. So ibig sabihin, may posible naman na walang CCTV doon, di ba? Posible naman na walang CCTV, pwede naman nila i-review yun. Baka nakita nila. O, kung saan galing talaga yung kung saan galing yung 13 billion na pulburon na yun. Pwede nila i-review yun. Kaso nangyayari, wala eh. Wala eh, ganun talaga eh. Ano magagawa natin? Wala talaga eh, ganun talaga eh. Ay, ako po, nakaka-stress na kayo. Alam mo na nangyari sa mundo. May chance lang nakuha nila. Tapos biglang kinorek ng isang general na sinabing may intelligence driven din ito. Wow. So, kasi naalala ko rin yung tinanong natin si Attorney Harry Roque kung ano ba ang nasaan na kaya yung driver? Nakauwi na sa US. Batas sa pag-handle nito. Kasi baka ma-technical at mabasura lang yung kaso dahil una sa lahat, wala din silang probable cause na Kasi iba yung sa checkpoint. May protocol din sa checkpoint. Tama. Na pagtingin mo, hindi mo pwedeng halughugin lahat-lahat. Diba? Iba yan sa kung baril lang nakita mo, na makikita mo, magdududa ka, yun nakalagay yun sa yung mga container. Paano agad-agad nalaman na, illegal na droga ito? So, may question doon. So, ang nakikita ko, possible ba na kaya sinwitch nila para mapanindigan nila at hindi ma-technical at maging matibay pa rin yung... Hoy, Admar, ikaw buwabarat ka may mga paganyan-ganyan ka na, Admar, Admar, pag ikaw niyari ni Mike Abe. Kaso, pero ang problema nila, may nauna na silang nabanggit Yun yung isa sa mga na hindi consistent. Tama yun, Admar. Pagbigyan pa po natin si Bato. Huwag naman po kayo agad magalit agad-agad.
Baka may plano pa. Pagbayaan muna natin, baka may plano dyan. Easy lang. Pag intelligence operation yan, ang unang tanong, nasa order of battle ba natin itong tao? Yun lang. So, minomonitor yan, inaalam. Tama. Biglang nagulat tayo, PhilAm pala ito at dating army. So, sa tingin ko, nagulat. Kasi yung checkpoint is, so yung sasakyan mo, they cannot even enter. Kasi kailangan nila ng warrant to do that. Oo nga, hindi ko naisip yun. Bago nga pala kailangan pa ng warrant. Ano yun? So, yun na yung sinasabi, dahil nakita nila, mukha, hindi pa naman nila na-check, di ba? Kaya doon sa on-site, tinan mo yan, no, yung pinapakita nyo. Ang isa ko pang nakitang katawa-tawa, ang paraan ng pagkabalot nung shabu. Hindi usually ganyan yan. Oh, yung pa isa din, no? Dito, ito, tong part na to, tingnan nyo, asan na yan? Ito, yan, no? Tingnan nyo yung part na to, Asan na yung part na yan? Ito, yan. Ayan, no? Tingnan nyo yung pagbalot. Kitang-kita agad, no? Ang lupit, di ba? Nung una ko makita yan, nagulat ako sa dami. Tapos paano nagkasya sa van. Kasi pinakita yung van at alam agad yung uri ng tutot. Ito, may point dito si Ma'am Malu. Kasi kung ito ay ipinagbabawal ng pulburon, dapat hindi ganito yung packaging nito. Dapat saradong-sarado yan at hindi may kitang ganyan yan. Kasi kahit naman sinong pulis po, kapag nakakita ng ganyan, nakarga mo sa van, talagang mapapaisip ka at gusto mo talagang i-check yun. Wala. Baka hindi, Ma'am Malu, baka nagmadali lang. Baka nagmadali lang, hindi agad na-repack ng maayos. Ito naman to. Nakitang katawa-tawa ang paraan ng pagkabalot nung shabu. Hindi usually ganyan yan, hindi usually nasa Tupperware. Diba? Sealed, tightly sealed yan. Dito makikita mo, ibang kulay ng plastic. Tsaka, buti sana kung 100 pesos lang yan. Billion po yan. Kahit siguro 100k yan, shield na shield yan. Yung iba naka-Tupperware. Tama. Kaya ko yung nasabi kasi 8 years akong nag-handle ng PNP budget sa dati kong representatives. Kaya pala. Yung battle, sanay na sanay tayo dyan. At saka yan, din mo yung pinapakita nyo. Hindi ganyan ang nakabalot na... Dito kasi halatang-halata mo. Yung kitang-kita, Diba? Talagang kahit sino, kahit sabihin na natin na sabon ang laman yan, no, kapag naharang ka sa checkpoint at puro ganyan ng laman ang daladala mo, i-impact talaga yan, talagang i-check yan. Sino mo naman, kaya na hinala na agad, diba? Sino mo naman tangang drug lord na maggaganyan? Yung high grade, sabi nila high grade dyan. Paano naging high grade yung ganyang hitsura? Tsaka pag sa checkpoint, pag nakita mo ba yun, drugs agad ang masasabi? Hindi, oo. Diba? Kaya kailangan mong nandun yung iyong forensic, nandun yung apart from weighing. Kasi ginagawa lang din mo, win-weigh. But nobody tested. Kaagad ang conclusion was it was high grade. How do you, was there a report? Sobrang, sa madaling salita, sobrang expert na ni Abalos kasi sinabi niya agad na high cocaine. No? Oo, hindi pa nga natin-testing, hindi pa na pag-aaralan, high na agad. When it was high. Oy, ano yan? Nagulat na naman ako, kala ko kung ano na naman yan. High grade siya po. Diba? Tapos kaagad na multiply nila na this is so much in the market and the tonnage is almost 2. So alam mo yung mga facts ang giveaway sa kanila
So, hindi ko naman masasabi na planted, hindi ko rin masasabi na hindi totoo yung mga sinasabi nila. Pero ang clear sa akin, nung dumating ng Pangulo, yun na kaagad ang linya. Opo. So, prepared na yung linya. Pangalawa, ang dami nyo diyang kalihim na andyan ang PCO. Wala nakapagsabi sa kanya, sir, live pa ho ha, hindi po tayo pwedeng briefing. I am so surprised and this is the first time that First time in history ng Pilipinas. The president actually went into a police operation. Opo. So those are giveaway tales. And natanong ko rin dito si dating PDEA agent Jojo Morales kaugnay nito kung ano ba yung mga protocol kasi investigador din siya. Kung ano yung dokumento, 'di ba? May nag-leak na dokumento yung pre-ops. Ganon din pala yung i-apply. Halimbawa, kung ang target nito merong target si agent, halimbawa itong van, magkukumple siya, meron siyang ililista doon, siguro target, may van, ganito, ganyan, titiktikan nila. So, ang nangyari, walang ganito na pre-ops, walang ganito mga authority to operate at first, pero... paano nga naman gagawin yun? Di siyempre, kapag yun ang nangyari, ang mangyayari nun ay kailangan hanapin nila kung saan talaga galing yan. Para lang masabi na talagang may timbre na may ganitong dadaan sa ganitong lugar na 13 pulburon. Kaso hindi nila pwede gawin yon. Mas lalo sila mapapahamak doon pag ginawa nila. Nung sa Senado na, doon ako nagtaka na intelligence driven na. So, medyo yun yung kumbaga ginigiit ng DILG, ng PNP, legit ito. Pero hindi mo may sasantabi yung pagdududa ng taong bayan dahil maraming mga inconsistencies na hindi pa masyadong na gusto rin natin na masagot doon sa Uy, lumamas na naman guys. Visit na to, hype na to. Susunod, prepare na ako pag nagmano-mano ako. Huwag kayong mag-alala. Kanina, yet, parang pinagsalita lang yung PNP and DILG, tapos executive session na. Mario, yun yung mali. Kasi, siguro naman enough days na ang naibigay para natin malaman sino ba yung tao sa taas nung nahuli. Diba? Yung nahuli daw ay nasa jail sa Batangas. Anong basihan? Kasi kung, di ba, within 24 hours, kailangan mapailan niya ng kaso. Anong kaso ipa-file mo kung hindi galing sa intelligence operation? So, mangyayari niyan, yun lang galing sa intelligence operation, kung minsan nakakawala. Pag titingnan mo yung batting average ng PNP for conviction, napakababaw niyan. Ito pang ganito ang nangyari. Napakabigat ng kaso niyan. Tama nga naman dito si Madam yung nga lang tapos pagdating dito kay oy! So